Sa araw na ito, tutuklasin natin ang makulay at pakasaysayang ebolusyon ng Pilipinas mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong era. Kapatid, tawarin mo na ako! Hindi ito ang katapusan na hinahangad ng himagsikan. Sa araw na ito, tutuklasin natin ang makulay at pakasaysayang ebolusyon ng Pilipinas mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong era. Sama-sama nating balikan ang mga kaganapan at pagbabago na nagbigay hugis sa ating bansa. Sa libo-libong taon, bago pa dumating ang mga mananakop, ang Pilipinas ay tahanan na ng iba't ibang mga katutubong tribo. Ang mga Negrito, Malay at Indones ay ilan sa mga unang naninirahan sa ating kapuluan. Ang mga sinaunang Pilipino ay may mataas na antas ng kultura at teknolohiya. Marunong silang gumawa ng mga palayok, maglayag sa karagatan, magtanim ng palay. Ang kanilang wika, paniniwala, mga kaugalian ay nagbibigay simbolo sa kanilang natatanging pagkakakilanlan. Noong 1521, dumating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan at dito nagsimula ang mahigit 300 taon ng pananakop ng mga Kastila. Dala nila ang Kristyanismo at iba't ibang impluwensyang kanluranin na nagbago sa kalakaran ng lipunan, politika at kultura ng Pilipinas. Marami sa ating mga bayani tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ang naglunsad ng kilusan para sa kalayaan. Ang kanilang sakripisyo at kabayanihan ang naging daan sa pagtatamo ng ating kalayaan mula sa mga Kastila noong 1898. Pagkatapos ng kaganapan na digmaan ng pagsabog at pagkahiwalay ng Pilipinas sa monarkiya ng Espanya, naging sanhi ito ng kalayaan ng Pilipinas na mayroong sariling pamahalaan na tinawag sa pangalang Philippine Republic. Taong 1987, opisyal na naging malaya ang Pilipinas at ipinahayag ang unang republika. Kapitan General Apoy, marapat na tayo maghanda. Ano ang dahilan ng pagkahadlang ito? Aking nasagap na isang miyembro na magdalo, si Tirona, ay nagbabalak upang isawalang bahala ang pagpupulong na gaganapin at matagumpay na niyang nabago ang isipan ng iilan sa atin sa magdiwang upang sa kanila'y sumapit. Kahit anuman ang mangyari, mahalagang tayo laging handa. Ang pagpupulong na ito ay upang mahinuha ano baga ang mga pamamaraan na ating gagawin upang ating madepensahan ang mga lugar laban sa mga mananakop. Anong iyong saloobin, Ginoong de las Alas? Bago man,
ang pagtalakay, sumumuntindi tayo ng usaping iyon, marapat na ating talakayin kung anong gobyerno ang ating nais buuin at kung paano ito may sasakatuparan. Ang Katipunan ang may hawak sa mga lugar na ito. Meron silang gobyerno na may batas at palatuntunan. Iginagalang at nirerespeto ito na nakararami sapagkat ito'y tumitindig sa kasarinlan, pagmamahal at maayos na gobyerno. Ang pagpupulong na ito ay naglalayo na matalakay ang mga pamamaraan o hakbang upang mapagtibay ang gobyerno. Magdiwang laban sa mga kaaway. Kaya't marapat na hindi natin isuko ang himpilan ng Katipunan kapag ang hukbo ng magdalo ay matalo. Tama ang tagapagulo. Ako'y sumasang-ayon sapagkat kung ating iisipin ang titikti sa gitna ng araw ng watawat ng Katipunan ay sumasagisag bilang kapayapaan. Ang titik at araw na iyong sinasabi sa watawat na yan ay hindi pinatahiwatig kung ang revolusyonaryong gobyerno ng Katipunan ay may demokrasya o wala. Ang Katipunan ay pinag-isa ng paggalang sa karapatiran at pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Hindi alintana anuman ang katayuan ng kasapi. Ito ay nangangalib sa pagdalat ng dugo at ng buhay para sa pagkapangulo. Kaya ito ay talaga bilang pangalawang pangulo ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ipagpatuloy ang halalan. Para sa ikalawang pangulo ng gobyerno ng Pilipinas, ating naitalaga si Ginoong Mariano Trias. Para sa bagong Kapitan General, ating naitalaga sa posisyong ito si General Vibor. Mawalang galang na, subalit ako'y naniniwalang hindi pa ako ganoon kabihasa kung ako'y iwawangis sa Kapitan General Apoy. At tingin ko'y wala akong karapatang tanggapin ang bagong posisyong ibinigay sa akin. Sa ganang akin, ako'y naniniwala sa iyong kakayahan at sa iyong karapatan na maging bagong Kapitan General. Mabuhay ang bagong Kapitan General! Mabuhay! Marapat ng eleksyong ito ay matapos din ng sagay hindi na tayo buting pananggil. Kung kahit sa bawat posisyon, kung sino man ang inyong iboboto, tumayo kung saan ninyo ninanais. Para sa posisyon ng Ministrong Pandigma, tumayo sa kanan kung ang nais yung ihalal ay si Ginoong Emiliano Riego de Dios. Sa kaliwa naman kung si Ginoong Santiago V. Alvarez. Sa dulong kaliwa kung si Ariston Villanueva. At sa dulong kanan kung si Ginoong Daniel Tirona. Pagpupugay sa bagong Ministrong Pandigma, Emiliano Riego de Dios. Bilang Direktor del Interior, Andres Bonifacio. Mga kapatid, malubhang malaki at maselan ang posisyong Direktor del Interior upang ang may talaga rito'y walang pinag-aralan at hindi abogado. Ano pa't hindi natin ihalal si Ginoong Jose de Rosario na siyang nakapagtapos ng abogasya. Ating isaalang-alang ang pagpili kung sino man ang ihalal dito sapagkat wala siyang mga dokumentong naipakita na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ating ihalal si Ginoong Jose de Rosario, ang abogado. Nagkasundo tayong nagagalangin natin at irerespeto anuman ang kalalabasan ng halalang ito, anuman ang katayuan ng taong maihahalal. At dahil dito, hinihiling ko sa iyo, Ginoong Tirona, humingi ka ng kapatawaran. Kailangan mong ibalik sa mga hahalal at sa kanilang inihalal ang karangalan ngayon iyong sinira. Minahon Andres! Minahon! Base sa aking kapasidad bilang tagapangulo ng kumbensyong ito at bilang Presidente Supremo ng kagalang-galangang Katipunan na kinikilala ang mga anak ng bayan at kung saan ang asosasyon ay kilala ng lahat. Dahil dito, pinapawalang bisa ko ang lahat at anuman ang napag-usapan sa pagpupulong na ito. Pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko tinataya ang aking buhay para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Marapat na ang mga naihalal sa Convention de Tejeros ay manupana nang sa gayoy hindi na tayo muling magsagwa pa ng isa pang halalan.
natitiyak kung ang Supremo ng Katipunan, kahit namang wala pinag-arali, pipilitin pa rin makapasok sa kahit anumang pwesto. Walang kamuangan niya sa batas at pag-abuga siya'y baka yun pang magdulot ng malaking pagkatalo ng hukbo. Kapag nangyari yun, saan tayo pupulutin kung gayon? Kung iisipin, siya ang pinuno ng Katipunan. Tiyak na kung ano man ang desisyon niya ay pasawalang bisang halalan, kung noon ang susundo ng lahat. Bakit natin igagalang ang desisyon ng ipagsawalang bisang halalan kung tayo na pinahok doon? Kung ultimong kinalabas ay di niya iginalang. Ang pagdeklara ng pagsasawalang bisa ng Supremo ay tila hindi narinig ng lahat sapagkat nanumpa na ang lahat ng nahalal sa Convention de Tejeros. Subalit isang tao ang wala roon, hindi nakatalo pagkat hindi man lang sinabihan ang Supremo ng Katipunan, Gat Andres Bonifacio. Kung ibig po ninyong magpatuloy ang kapanatagan ng ating pamahalaan sa paghihimagsik at kung ibig po ninyong mabuhay pa tayo, ay inyo pong bawiin ang ginawang indulto sa magkapatid na iyon. General Noriel, ipatupad ang kahatulan ng Consejo de Guerra na barilin ng magkapatid na Bonifacio alang-alang sa kapakanan ng bayan. Ika'y inaatasan na dakpin mo ang magkapatid na Bonifacio, si Andres at Procopio, at dalhin ang mga ito sa bundok ng Tala sa Maragondon, Cavite. Sinatulang barilin upang mamatay. Kapatid, patawarin mo na ako! Patawad, ngunit utos ay utos. Yan na ang kapatid ko! Patawarin niyo na ako! Heroes like saints are usually commemorated on the day of their death, their transition into history. Bonifacio is commemorated on his birthday because his death raises painful questions. Bonifacio was killed by the very revolution he started. Colonizers are the villains in our history, but Bonifacio's death points to Filipino villains. Ito ang katapusan na hinahangad ng himagsikan. Noong 1965, si Ferdinand E. Marcos ay nahalal bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang pagkapangulo ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng bansa. Kailangan nating baguhin ang salitang batas na 1935 upang matugunan ang pangangailangan ng ating bansa. Sumasang-ayon ako, kailangan ng isang konstitusyonal na konbensyon. Nobyembre 20 taong 1970, ginanap ang halalan para sa mga delegado. Nagsimula ang kumbensyon noong Hunyo 1, taong 1971 na pinamunuan ni na dating Pangulong Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal. I hereby declare martial law in the Philippines to protect our country from the threat of communism. Ito ay labis sa kalapastangan! Tayo ay pinapatahimik! Kailangan natin magtaguan sa resulta. Hindi tayo susuko ipaglalaban natin ng demokrasya! Kailangan natin ng matibay na konstitusyon upang mapanatili ang katatagan. Sumunod kayo sa akin at sisiguraduhin natin ang kinabukasan ng lahat. Ngunit Ginoong Pangulo, ito ay laban sa prinsipyo ng demokrasya. Gusto mo bang matulad sa iba? Magtiwala ka sa akin. Ito ay para sa kabutihan ng lahat. Noong Nobyembre 29, taong 1972, inaprobahan ng kumbensyon ang bagong konstitusyon na labis na naimpluwensyahan si Marcos. Wala tayong magagawa kung sa mga ayon. Ito, magpapatuloy ba sa militar ng walang hanggan? Nakakatakot. Ano na lang ang mangyayari sa ating military ngayon? Upang mapanatili ang katatagan ng ating bansa, magpapatuloy ang batas militar. Ang konstitusyon ay binago ng nahaay.
Ang pagpaslang kay Aquino ay nagpasaklab ng malawakang protesta at nagbuklod ng oposisyon laban sa rehimeng Marcos. Hustisya para kay Ninoy! Hustisya! Wagasan ang diktador! Hustisya! Pagkatan sa kasalanan si Marcos! Hustisya! I hereby call for snap elections for my mandate. Pinupuno nila mga balota, isa-isang pandaraya! Hindi ito ang boses ng bayan! Tigil ang karasan! Ibalik ang demokrasya! Marcos out! Marcos out! Tapos ng diktador! Marcos out! Marcos out! Marcos out! Ibagsak! Ibagsak! Diktador! Ibagsak! Diktador! Ibagsak! 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 Ang 1973 Constitution na ginamit upang magsilbi sa isang diktador, sa huli ay natalo ng kapangyarihan ng bayan. Ang diwa ng mga Pilipino at ang kanilang hangarin para sa demokrasya ay nagtagumpay. Pinakasan ang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas.